Josue Kapitulo 3. Ang himala ng pagtawid sa ilog Jordan. At bumainggong maaga si Josue sa kinaumagahan, at sila'y umalis sa Sittim at napasa Jordan, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel, at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. At nangyari pagkatapos ng 3 araw, na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento. At sila'y nagutos sa bayan, na sinasabi, pagka inyong nakita ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, at dinadala ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat, huwag ninyong lapitan, upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararanan ang daang ito ng una. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. At nagsalita si Josue sa mga saserdote, na sinasabi, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan, at kanilang binuhat ang kaban ng tipan, at nagpauna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilan ka sa paningin ng buong Israel, upang kanilang makilala, na kung paanong ako'y sumakay Moises ay gayon ako sa iyo. At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan, na iyong sasabihin, pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, magsilapot kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo, at walang pagsalang kanyang itataboy sa harap ninyo ang Kananeo, at ang Heteo, at ang Hevo, at ang Pherezea, at ang Gergeseo, at ang Amoreo, at ang Jebuso. Narito, ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. Ngayon nga ay kumuha kayo ng 12 lalaki sa mga lipi ni Israel, na isang lalaki sa bawat lipi. At mangyayari, na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng Panginoon ng buong lupa, ay titigil sa tubig ng Jordan, na ang tubig ng Jordan ay mahahawi, sa makatuwid bagay ang tubig na bumababang mula sa itaas, at mag-iisang banten. At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda, upang tumawid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan. At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban, at ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani. Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil, at nag-isang banten na malayo sa kanila, sa Adam, na bayang nasa tabi ng Saredan, at yaong nagsisibabo sa dagat ng Araba, na dagat na alat ay lubos na nahawi, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. At ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan, at ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa, hanggang sa nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa. Josue Kapitulo 4. Isang altar bilang alaala ng pagtawid. At nangyari nang nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue, na nagsasabi, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan, na isa sa bawat lipi. At iutos ninyo sa kanila, na sabihin, kumuha kayo mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong tinatayuang matatag ng mga paa ng mga saserdote, ng 12 bato, at dalhin ninyo, at ailapag ninyo sa tigilang dako, na inyong tutuluyan sa gabing ito. Nang magkagayo'y tinawag ni Josue ang 12 lalaki, na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel, na isang lalaki sa bawat lipi. At sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harap ng kaban ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan, at pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang balikat, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo, na pagka itinanong ng inyong mga anak sa panahong darating, na sasabihin, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? At inyong ang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon, nang magdaan yaon sa Jordan, ay nahawi ang tubig sa Jordan, at ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala sa mga anak ni Israel magpakailanman.
At ginawang gayon ng mga anak ni Israel gaya ng iniutos ni Josue, at pamasa ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan, gaya ng sinalita ng Panginoon kay Josue, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel, at kanilang dinala sa dakong kanilang tutuluyan, at inilapag doon. At si Josue ay nagpabanten ng 12 bato sa gitna ng Jordan, sa dakong tinayuan ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan, at nang andoon, hanggang sa araw na ito. Sapagkat ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan, hanggang sa natapos ang bawat bagay na iniutos ng Panginoon kay Josue na salitain sa bayan, ayon sa buong iniutos ni Moises kay Josue, at ang bayan ay nagmadali at tumawid. At nangyari nang nakatawid na lubos ang buong bayan, na ang kaban ng Panginoon ay itinawid at ang mga saserdote sa harap ng bayan. At ang mga anak ni Ruben, at ang mga anak ni Gad, at ang kalahati ni Manases, ay dumaang may sandata sa harap ng mga anak ni Israel, gaya ng salita ni Moises sa kanila. May 4,000 na nasasakbatang handa sa pakikidigma ang dumaan sa harap ng Panginoon na patungo sa pakikibaka, sa mga kapatagan ng Jericho. Nang araw na yaon ay pinadakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel, at sila'y natakot sa kanya, gaya ng kanilang pagkatakot kay Moises, sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue, na sinasabi, "Iutos mo sa mga saserdote na nagdadala ng kaban ng patoto, na sila'y samaampa mula sa Jordan." Nagutos nga si Josue sa mga saserdote, na sinasabi, "Umahan kayo mula sa Jordan." At nangyari, nang umahan mula sa gitna ng Jordan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, at nang matungtong sa tuyong lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote, na ang tubig ng Jordan ay nanauli sa kanilang dako, at umapaw sa pangpang na gaya ng dati. At ang bayan ay umahan mula sa Jordan ng 10 araw ng unang buwan, at humantong sa Gilgal, sa hangganang silanganan ng Jericho. At yaong 12 bato, na kanilang kinuha sa Jordan, ay ibinunten ni Josue sa Gilgal. At siya'y nagsalita sa mga anak ni Israel, na sinasabi, "Pagka itatanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, na sasabihin, anong kahulugan ng mga batong ito? Ay inyong ang ipatatalasted sa mga anak ninyo, na sasabihin, ang Israel ay tumawid sa Jordang ito sa tuyong lupa. Sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harap ninyo, hanggang sa kayo'y nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula, na kanyang tinuyo sa harap namin, hanggang sa kami ay nakatawid. Upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon, na makapangyarihan, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman."